Hello mga araw! Welcome back na my channel! Woo! Yes mga araw, so i-explain ko mamaya sa inyo kung bakit nga ba araw ang napili kong itawag sa inyo. Find out later. So, bago tayo mag-start sa ating video ngayong araw, ay shout out muna tayo. May nagpapa-shout out. Wow, first time. Ayan, si Kyle Balboa na nagpapa-shout out siya. Hello Kyle! Kumusta? And maraming salamat sa inyong mga positive comments. At maraming salamat sa laging panonood ng aking video. Ayan, so kapag hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to this channel. And also, click the notification bell for you to get updates about my channel. So for this video mga araw, I'll be teaching you 20 basic Pangasinan words. Ayan, so actually, I personally chose them kasi yung iba talagang basic lang siya, mga greetings. So, yung iba napili ko kasi medyo may nakakatuwa silang meaning, ganun. Ready na ba kayo matutunan ng mga words na ito? Kalila, samahan niyo ako. So, before we start with the words or terms, let me explain first yung differences ng Pangasinan, Pangasinense, tsaka Panggalatok. Kasi alam ko na marami pa rin sa atin ang nalilito tungkol sa mga terms na yun. So, pag sinabing Pangasinan, syempre alam natin na it refers to the province, yung place, Pangasinan. Pero, it also refers to the language being used by the people. So, yung lingwahe na ginagamit namin is also Pangasinan. At the same time, Pangasinan din ang tawag sa aming mga taong nakatira sa Pangasinan. So, Pangasinan may refer to the people, the place, and the language. But then, madalas nating marinig yung term na Pangasinense. So, yung Pangasinense is also widely used, which refers to the people. Pwedeng Pangasinan, pwedeng Pangasinense ang tawag sa amin. Word na Panggalatok, sabi nila, yun nga daw ay offensive para sa mga taga-Pangasinan. Kasi ang Panggalatok daw is combination of Pangasinan and Akatok, in which Akatok means crazy. So, ayun siya. So, offensive daw yung word na Panggalatok. Ang isa pang story na sinasabi nila guys, base sa nabasa ko, is dati daw kasi nagkaroon ng conflict ang Pangasinense at saka Ilocano. The Ilocano people were not able to understand the way Pangasinense speak. So, ang nangyari, ang sabi ng mga Ilocano daw is, hindi ko kasi maintindihan kasi Ilocano siya. Pero in Filipino or in English, ang sabi nila is, you are like chicken with a bad flu when talking. So, pinagsama nila yung Pangasinan at saka manok, kaya naging Panggalatok. Although hindi masyadong solid yung mga evidences na ito, mas ini-encourage nila na tawagin ang mga tao sa Pangasinan as Pangasinense or Pangasinan. So, ayun guys. So, wag po tayo magpapalito ha. Yung Pangasinan pertains to the land, place, language, at saka people. Pwede rin tawagin na Pangasinense ang mga tao doon. So, ayan po. So, ayan. Let's start mga araw. Ayan. Gumawa ko ng listahan ng mga 20 words. So, yung unang tatlo is yung mga common greetings. Number 1 natin is Masantos ya Kabuwasan. Narinig nyo na to sa aking previous video. Bali, Masantos ya Kabuwasan means magandang umaga or good morning in English. So ayan, Masantos ya Kabuwasan. So if you want to greet someone and it's morning, so you will say Masantos ya Kabuwasan. Kapag hapon naman, magandang hapon, Masantos ya Ngarem. So, yun yung second natin. Masantos ya Ngarem. So, it obviously means na yung Ngarem is hapon. Isang pagbasa dyan ay Ngarem, ha? Hindi Ngarem. Kasi sa amin, yung E, it is actually pronounced as E. Kaya Ngarem, hindi siya Ngarem. Ayan. Masantos ya Ngarem. Ayan. So, number 3 naman natin is Masantos ya Labi. So, ang labi is gabi. Ayan, so yun yung first 3 natin mga araw. So, Masantos ya Kabuwasan, good morning. Masantos ya Ngarem, good afternoon. Masantos ya Labi is good evening.
Ayan. Number 4. Number 4 is bali-bali. Ayan, bali-bali. Ang ibig sabihin nun ay maganda. Ginagamit actually to para i-describe ang isang place or isang bagay. Pero pag tao naman ang dinidescribe, hindi siya bali-bali. Pwede nating gamitin yung term na magana. So, halimbawa gusto mo sabihin na maganda ka sa kausap mo. Sabihin mo, magana ka. Yun, magana ka. Hindi ibig sabihin na magana kumain. Magana ka means maganda siya or maganda ka. May kwento pala ako dito sa Bali-Bali. Share ko lang. Yung isang kaibigan ko kasi si Cha. Hi, Cha. Nung nasa Pangasinan ako nung December, nagkayayaan kami na gumala. Kasi syempre naging tradisyon na yun na tuwing nauwi kami, tuwing bakasyon, nagkikita-kita kami. So ayun, ang message sa akin ni Cha is, Besh, bali-bali diet. So ang pagkaka-interpret ko nun is maganda sa dagat. Magandang pumunta sa dagat. So sabi ko, oo, pupunta ako doon. Ganyan, nag-video ako. Tapos nung umuwi na ako, in-inform ko siya na hindi kasi kami natuloy nun eh. Kasi conflict sa schedule. So nung in-inform ko siya, nasabi ko, Cha, hindi naman pwedeng pumasok ngayon sa dagat eh. Ayan. Tapos ang sabi niya, pero nakapunta ka ba sa Bali-Bali Beach? Tapos doon na ako nag-start na magtaka. Sabi niya, anong Bali-Bali Beach? Akala ko ang ibig mo sabihin ay maganda sa dagat. Ang ibig niya palang sabihin, maganda raw pumunta ngayon sa Bali-Bali Beach. Kasi meron daw bagong beach sa may Binmali na ang tawag ay Bali-Bali. Bali-Bali Beach. So ayun, naloko tayo. kaming dalawa ni siya, hindi kami nagkaintindihan sa part na yun. So ayun. So, ayun, tandaan niyo yun na pag sinabing bali-bali, ibig sabihin maganda. Halimbawa, sa place na to maganda. Uy, bali-bali. Or, halimbawa, yung isang gamit, ay, bali-bali. Ibig sabihin maganda. Pero pag tao, magana. Magana ka. Number 5 naman natin. Number 5. Number 5 is on. On. Ayan, Pangasinan word yan ha. On. Kapag sinabing on, ibig sabihin nun ay oo. So, halimbawa, pag may nagsabi sa'yo na pwede ko ba itong gawin or pwede ko ba itong iutos sa'yo, sabihin mo on. It means oo. Ayan. Number 6. Number 6 natin is andi. Kapag ang on ay oo, ang andi naman ay hindi. Ayan. Gusto mo ba to? Sasabihin mo andi. Ibig sabihin hindi. Ayan. Number 7. Ito, number 7 medyo nakakalito to. Number 7 natin is wala. Wala. Ibig sabihin ng wala sa amin ay meron. Ayan, so medyo nakakalito guys. Di ba sa Filipino, pag sinabi nating meron, ibig sabihin meron, you have something, di ba? Pero sa amin, kapag meron, sasabihin mo wala. Yan, halimbawa, meron ka bang pera or wali kwartam? Kapag meron kang pera, kung sasabihin mo wala, ibig sabihin meron. Yan. Number 8 naman natin medyo connected kasi siya. Kapag wala naman, ibig sabihin ang gapo. So, kunwari, meron ka bang pera? Ang gapo. Ibig sabihin negative, wala kang pera. Ayan, so huwag tayong magpaparito mga araw dun sa number 7 tsaka number 8 ha. So, maaaring pareho lang yung spelling nilang dalawa. Yung sa Pangasinan, wala. Wala. Yung sa Filipino naman, wala. Wala. Yun. Ayan. Number 9 naman natin. Number 9 is agko or agko gabay. Ibig sabihin ayoko. So, kapag may nirereto sa yung tao, tapos ayaw mo, sabihin mo lang agko or agko gabay. Ayan. Which is connected to number 10. Kapag gusto mo naman, sabihin mo ay gabay ko. Ayan. So, kapag ayaw mo, agko or agko gabay. Pero pag gusto mo, gabay ko. Pero pag gusto mong sabihin na gusto kita, sasabihin mo din ay gabay taka. Gabay taka. Ayun. Number 11. Ayan, sa mga gutom na dyan. Basa ng kilikili ko. Wala kasi electric fan eh. Ayan, kasi malamig na. Malamig, pero pinagpapawisan ako. So, number 11. Ayan, para sa mga gutom na. Mangan. Ibig sabihin ng mangan ay kain. Ayan. So, if you want to invite someone to eat, pwede mong sabihin na, Galila, mangan tayo.
Ayan, galila, mangan tayo. Mangan. Next, number 12. Ayan, number 12, medyo SPG to. Number 12 is medyo bastos kapag sinabi. Pero sa amin, ibig sabihin, adjective siya na nagde-describe ng taong mabagal. Ayan. So, kapag sinabing si Nate, ibig sabihin lang nun na siya ay mabagal, gumalaw, or matagal. And number 13 natin, ayan, medyo, mga araw to, medyo interesting din. Baliw. Ayan. So, we all know, baliw means crazy in English. Sa amin naman, sa Pangasinan, kapag sinabing baliw ay tatawid. Ayan. So, kapag non-Pangasinan speakers yung mga kasama mo, tapos may kasama kang taga-Pangasinan, sabihin mo, ga, or galila, baliw tayo. Medyo nakakatawa siya kasi ibig sabihin, parang niyayaya mo yung isang kasama mo na parehas kayong maging baliw or maging crazy. Pero ibig sabihin lang doon ay tawid tayo, ganun. Ayan. Number 14 is ateng. Ayan, hindi yan ating. Hindi yan ateng. Yan ay ateng. Ateng. So, ateng means magulang. Ayan. Number 15. Ayan, sa question naman tayo. Antoy ngaran mo. Ibig sabihin nun ay anong pangalan mo. So, yung anto or antoy is ano or ano. Tapos yung ngaran is pangalan. So, antoy ngaran mo, anong pangalan mo. Yan. Magsulat kayo kasi may quiz tayo mamaya. 15 item quiz. Ayan. Ayan, number 16 na tayo. Kapigan. Pag sinabi naman kapigan ay kailan. Ayan, kapigan. Tapos number 17. Number 17 is tok-tok. Hindi yan TikTok ha. Tok-tok. Ibig sabihin ng tok-tok ay knock on the door. Yan, kumatok. So, tok-tok yan. Number 18. Ayan, medyo nakaka-relate tayo dito kasi ito yung nararamdaman natin sa mga panahong ito. Ambetel. Hindi yan ambetel. Ambetel. Yan ay ambetel. Kapag ambetel, ibig sabihin malamig. Ayan. Parang siya sa'yo, ambetel. Ayun, ang betul, malamig. Kasalungat naman nun ay number 19, which is ampetang. Pag sinabi namang ampetang, mainit. So, kunwari ngayon, ampetang. Ang mga masakili-kili ko, ampetang. Ampetang means mainit. Ayan. Number 20, last guys. Number 20 is inarota ka. Inarota ka, which means mahal kita or I love you. Ayun. Yun ang reason kung bakit araw ang tawag ko sa inyo, mga araw. Dahil mahal ko kayo. So, ang root word nun ay araw, which means love. So, alam niyo na kung bakit araw. Because I love you all. Mga araw. Tapos ko na i-introduce sa inyo ang 20 basic Pangasinan words or phrases or expressions. So, kung meron kayong mga gustong ipa-translate sa akin, mag-comment lang kayo. Ayan. At kung gusto niyo rin magpa-shoutout sa susunod na video, magpa-shoutout. Libre lang yun, mga araw. Libre lang. So, ayun. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa video na to. Balbalig salamat, mga araw. Paalam. Bye-bye. Gagamitin natin yung masantos sa iba pang mga terms. Ang init. Sinasabi natin na bali-bali. Sinasabi natin na bali-bali. Ayan. Pero pag halimbawa, gusto mo ba tayo magpaparito mga araw dun sa number 7 tsaka number 8 ha? Pag meron, ibig sabihin kapag meron, ibig sabihin or kapag meron, ginagamit natin ay andi. Kapag meron, ang ginagamit natin ay wala.